At nangyari na nang si Jeremias ay makatapos ng pagsasalita sa buong bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon nilang Diyos na ipinasugo sa kanya ng Panginoon nilang Diyos sa kanila, sa makatwid ang lahat ng mga salitang ito. Nagsalita nga kay Jeremias si Azarias na anak ni Osias at si Johanan na anak ni Kareya at ang lahat na palalong lalaki na nangagsasabi, "Ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos na magsabi, kayo'y huwag magsisiparoon sa Ehipto na mga ibang bayan doon. Kundi hinikayat ka ni Baruk na anak ni Nerias laban sa amin, upang ibigay kami sa kamay ng mga Kaldeyo, upang maipapatay nila kami at mga dala kaming bihag sa Babylonia." Sa gayoy si Johanan na anak ni Kareya at ang lahat na kapitan sa mga kawal at ang buong bayan ay hindi nagsitalima sa tinig ng Panginoon na tumahan sa lupain ng Huda. Kundi kinuha ni Johanan na anak ni Kareya at ng lahat na kapitan sa mga kawal ang buong nalabi sa Huda na nagbalik na mula sa lahat ng mga bansa na pinagtabuyan nila na mga ibang bayan sa lupain ng Huda, ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga anak na babae ng hari at bawat tao na naiwan ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay na kasama ni Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan at si Jeremias na propeta at si Baruk na anak ni Nerias. At sila'y nagsipasok sa lupain ng Ehipto sapagkat hindi nila tinalima ang tinig ng Panginoon at sila'y nagsiparoon hanggang sa Tapnes. Nang magkagayoy, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias sa Tapnes na nagsasabi, "Magtangan ka ng mga malaking bato sa iyong kamay at iyong kublihan ng argamasa na nalaladrilohan na nasa pasukan ng bahay ni Paraon sa Tapnes sa paningin ng mga tao sa Huda. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, narito, ako'y magsusugo at kukunin ko si Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod, at aking ilalagay ang kanyang luklukan sa mga batong ito na aking ikinubli, at kanyang ilaladlad ang kanyang pabilong hari sa mga yaon. At siya'y paririto, at kanyang sasaktan ang lupain ng Ehipto, na yaong sa pagkamatay ay mabibigay sa kamatayan, at yaong sa pagkabihag ay sa pagkabihag, at yaong sa tabak ay sa tabak. At ako'y magsisilab ng apoy sa mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto, at kanyang mga susunugin, at sila'y dadalhing bihag, at kanyang aariin ang lupain ng Ehipto, na parang pastor na nag-aari ng kanyang kasuotan, at siya'y lalabas na payapa mula riyan. Kanya ring babaliin ang mga haligi ng Bet-Semes na nasa lupain ng Ehipto, at ang mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto ay susunugin ng apoy.